Presence of the Lord. Sige, makakaupo po tayo. Dito po sa harapan. Kung sino pa yung nakaupo sa harapan, you can sit here in the front. I do believe that God is doing something and about to do something in our life tonight. Praise God. Sino po yung may birthday? Praise God. Maraming kung kayo may birthday, tayo pa. Praise God. Ayan. Sabi natin, happy birthday! Happy birthday! Praise God. Sige, mamaya pag-birthday natin si birthday celebrant. Praise God. So I was so amazed with how God is moving in this ministry. Since day one that you came here in this place, I saw how God moved in your lives. I saw kung paano pinuno ni Lord itong lugar na to. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan nga natin ang Diyos kung mapangyayon sa lahat. Praise God. So before anything else, I want to give honor to whom honor is due. I want to honor first God. And of course, our pastor here in this place, Pastor Kat. Thank you for saying yes to God. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Pastor Kat. And all those pastors, associate pastors, thank you for saying yes. And all the leaders, praise God, Pastor, thank you sa buhay niyo. This October is a Pastor's Appreciation Month. Sigaw nga natin, we appreciate you po, Pastor. Thank you, Pastor. Praise God. Si Brother JR and all the leaders, si Kuya Dan, salamat po sa inyong mga buhay. But I want, before I go on, before I preach, I want to invite my wife to greet all of you here. Praise God. Ayan. Amen. Praise the Lord. Shalom, shalom. A blessed evening po sa lahat. Kalangkalan si Lord. Amen. So, isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Meron mga ibang lahi. Yeah, so we do have other nationalities, so we can speak in English. Okay, so praise be the name of the Lord. We are so delighted to be here. Hallelujah tonight. And again, happy Pastor's Month to our fellow pastors. Palakpakan natin all the men and women of God. Come on, hallelujah. Praise be the name of the Lord. So we just like to give a word. Hallelujah, bago si Pastor Ryan mag-preach, and I want to share to the body of Christ here in CGPMI, Ephesians 6:10 to 12. So mga kapatid, be strong in the Lord and in the power of His might. Can you tell your neighbor, be strong in the Lord? Yeah. Sabi ng verse 11, Ephesians 6:11, always wear the armor of God so you can take a stand against the devil's schemes. Because, sabi ng verse 12, for our battle is not against flesh and blood, but unseen principalities in the heavenly realm. So, spirito po ang kalaban natin. As a church, we are called to be a warriors. Amen? Kaya kung may katama sabi mo, warrior ka. You're a soldier of God. Amen? So, kaya po, be strong in the Lord, the power of His might. We are in the last days of the last days, so we need to rise up, take a stand, bring many people to the feet of Jesus. We belong to the kingdom of light. Amen? Kaya mga tagalangit, say hallelujah! Hallelujah! Titugin mo yung katabi mo, sabi mo, tagalangit ka. Amen? At dahil tagalangit, ang mga tagalangit, laging masasaya. Hallelujah! At ang mga tagalangit, pogi at magaganda. Kasi isang mo, ang ganda-ganda mo. Ang pogi-pogi mo. Amen? So yung lawan po, magpakatatag po tayo sa Panginoon. Be strong in the Lord and the power of His might. Fight the good fight of faith, especially in these last days. And pray, pray, and pray. God bless you, CGPMI Church. Shalom, shalom. Ayan, praise God. Thank you, my beloved wife. So ngayon po, ay dumako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sino dito ready na sa salita ni Lord? Say amen. Okay, si Pastor Ryan po ay maiksi lang magturo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag mo akong istorbohin. Makikinig ako. Praise God. So kung meron mong cellphone at hindi naman mahalagang tawag, pakilagay mo na sa silent mode, pakilagay mo na sa, paki-off nyo muna o ilagay sa flight mode. Let's devote this next few minutes of our time kay Lord. Okay po ba yun? Buong linggo, pinagpala tayo ni Lord, iningatan, binigyan ng wisdom,
Now is the time for us to devote this next few minutes of our time kay Lord. Ako po'y maiksi na magturo sapagkat ako'y naniniwala sa kasabihan na ang pastor na maiksing magturo na imbitahang muli. So, salamat sa Panginoon. So, may slide po ako dyan. Ang ating pong pag-uusapan sa oras na to ay sharpen your edge. Sabihin nyo nga, sharpen your edge. Lakasan mo, sharpen your edge. Sabihin mo sa katabi mo, napakaganda mo ngayon, napakagwapo mo ngayon. Praise God. Praise God. Pagka sinabihan mo na maganda yung katabi mo o gwapo yung katabi mo, di ba ngumingiti? Di ba masaya? Pag sinabi mo dyan na tumataba na yan, magagalit yan. Kaya dapat ang lagi mo sasabihin, gumaganda ka mas lalo. Amen? At pumopogi ka mas lalo. Amen? Pag may nakamusta sa'yo, kamusta ka na? Ang sagot, ano? Mas mabuti kaysa dati. Amen? At mas maganda kaysa dati. Amen? So, sharpen your edge. Sa gabing ito po, I just want to make it simple. And I want to go to basic. Basic lang. Sabi mo, basic lang. Ako po, si Pastor Ryan ay na-born again when I was 17 years old. Kaedad ng ating birthday celebrant, 18 years old. Wala po ni isa mang Kristiyano sa aming pamilya, ako po ang nauna. At makikita nyo sa gabing ito, sapagkat sinabi ko nga ang basic, ako po ay magte-testify sa inyong harap sa oras na ito. Okay po ba yun? Because I believe that people can always argue about your theology. People can argue about your belief. But no one can ever argue about your own and personal testimony. Amen. Why? Because ikaw yun. Amen? Pagdating sa Biblia, iisa lang ang Biblia, maraming paniniwala, maraming matatalino, maraming magagaling. Pero pag ikaw naranasan mo, walang sino mang pwedeng magpasubali nun. Bakit? Sapagkat minsan nalagay ka sa alanganin ng iyong buhay. Sinamahan ka ng Panginoon, iniligtas ka ng Panginoon at mula sa lusak, ikay kanyang hinango at inilagay sa kinalalagyan mo ngayon. Amen? Amen. Sino dito mas pinagpala ngayon kaysa dati? Amen. Mas blessed ka ngayon kaysa 5 years ago? Amen. Sabi ng isa, pastor, timbang lang, halatana. So kaya ngayong gabing ito, ang pag-aaralan po natin ay pinamagatan pong sharpen your edge. Sapagkat I believe that everyone that are here right now ay may plano si Lord. Sabi mo sa katabi mo, may plano si Lord sa... Tingnan mo yung katabi mo, titigan mo yung katabi mo, akala mo ganyan lang yan? Ganyan na talaga yan. I do believe that God is about to do something in our midst this evening. Basahin po natin in the book of, next slide, in the book of Ecclesiastes, chapter 10, verse 10. Basahin natin ang malakas. 1, 2, ready, read. One does not sharpen the edge, then they must use more strength, but wisdom brings success. Sabi po dito, if the axe is dull, and one does not sharpen the edge. Ano ba yung axe? Sa Tagalog ay palakol. Yung mga matatalino nung araw, alam nila yan. Kasi pagkaroon yung grade nila yan. If the axe is dull, and one does not sharpen the edge, then he must use more strength. Yung palakol, pag hindi mo raw hinasa yung dulo o yung kanyang talim, kailangan ng mas maraming strength. Amen. But wisdom brings success. Ngayong oras na to, mga magulang, mga kapatid at mga kaibigan ko nandito dito, naniniwala ako na may dalawang bagay na hindi mo kayang pigilan. Number 1 is change and time. The only constant thing in this world is change. Meron tayong birthday celebrant, 18 anos. Sabi nung isa, dati din, 18 ako. Amen?
Dati ba, yung 18 tayo lahat. Pero bang hindi tumasa 18? Di ba? Ang change hindi mo mapipigilan. At ang oras, hindi mo rin mapipigilan. There's a verse in the Bible that says in Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time because the days are evil. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa panahon ngayon o sa daigdig ngayon. Bakit? Lahat ng tanda ng pagbabalik ng ating Panginoon ay nangyari na. Isa na lang ang hindi nangyayari. Ano yun? Yung bumalik ang ating Panginoon Jesus. Bilang ikaw, Kristiyano ka, tinanggap mo ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, excited ka anumang oras bumalik si Lord. Amen? Amen. Sino dito first timer? May mga first timer ba dito? Tinanggap mo niyo na ba si Lord bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Did you accept Christ as your Lord and Savior? So kung gano'n, excited tayo at hindi tayo nababahala o natatakot sa ano ang nangyayari sa paligid natin. Amen. Kahapon, lumindol. Lumindol saan? Sa dagat. Kanina, Sambales, Isabela. The Bible clearly says in Matthew 24, there will be earthquakes in various places. Matutuwa kami, nakita kong video kanina, lumilindol na. Sabi na, binibidyo niya, lumilindol, guys, lumilindol. Tapos kung patayin niya yung video niya, thank you for watching, guys. Lumilindol na, thank you for watching, guys. Ang daming vlogger ngayon, di ba? Redeeming the times because the days are evil. While you are here in this country and accomplishing all your dreams, sino dito may pangarap sa asaman? Bakit ka pumunta dito sa UAE? Sapagkat gusto mo ng mas magandang buhay. Tama ba? Dahil kung yung sinusweldo mo dito sa UAE, sinusweldo mo sa Pilipinas, uwian na yan. Tama ba? Kaya ka nandito, kasi mas maganda sweldo mo dito kaysa mula sa Pinas ka. Tama ba? Do you agree with me? Kaya ka nandito, kasi nung nasa Pilipinas ka, kulang. Bakit? Peso kinikita mo, pastor, kulang. Ngayon, nandito ka na sa UAE, ano kinikita mo na? Dirhams. Ang sagot ko isang pastor, kulang pa din. Kung sumusweldo ka noon ng peso at kulang, ang sumusweldo ka ngayon ng dirhams na mas malaki at kulang pa rin, hindi ang problema ay pera. Nasa iyo ang problema. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang topic ni pastor na yan. Kasi kung sumusweldo ka noon ng kokonti at kulang, kaya ka nga nag-abroad, ngayon sumusweldo ka na ng mas malaki, kulang pa rin, ikaw ang may problema. Yun ang pag-uusapan natin ngayon, friends. Balikan mo siya, sabi mo, sabi ko siya, ikaw yun. The most expensive gift we can give to God is soul in your life. Okay, natutuwa sa CGPMI Musapa, praise God. Kung paano kayong lumago dito sa ministeryong ito, praise the Lord. Palakpakan nga natin sila. And the most expensive gift that you can give to someone is time. Marinigaluhan mo yung kaibigan mo, asawa mo, kapatid mo, ng kahit ano. Pero pag binigay mo ay oras, hindi kailanman mapapalitan niya. Ang pera o anumang halaga mapapalitan, pero yung oras, itong oras na to, nakalista sa langit ito. Nakikita ng Diyos na inuna mo siya sa gabi ito. And brothers and sisters, I am here to tell you, lahat ng nandito ngayon dahil inuna mo si Lord, kandidato ka na sa malaking pagpapala na darating sa iyong buhay. Hallelujah! The greatest basketball player of all time. Sino yun? Yung mga kaedad ko rito, sino? Aba, siguro kung may mga Stephen Curry o sino man, pero ito ang bias ko. Michael Jordan. Next slide. Sabi ni Michael Jordan, I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost 300 games. 26 times I've been entrusted to take the game-winning shot and miss. I failed over and over and over again in my life. That is why I succeed. Kung pala sumasablay ka sa mga nakaraang panahon, pinapaganda lang ni Lord ang patotoo mo. Amen? So kung nagkamali ka, sino dito ang tao na walang pagkakamali? Wala.
Lahat tayo nagkakamali. Amen? Sino dito may pangit na nakaraan? Taas kamay. Lahat tayo. Wala naman dito pinanganak na banal. Amen? At some point of your life, tingin sa akin, at some point of your life, may naiisip ka, nagawa mo noon, kinahihiya mo ngayon, ba't ko ba nagawa yun? Tama ba? Pero praise God, mapagpatawad ang Panginoon. Amen? Ang maganda sa Diyos, parang GPS. Alam mo yung GPS? Alam mo yung Waze? Yung Waze, kung minsan, waste of time yan, di ba? Yung GPS, pag naglagay ka ng pupuntahan mo ron, may sasakyan ka, nagdadrive ka, bibigyan ka niya ng ruta kung paano ka pumunta doon sa destination mo. Tama ba? Pero pag nagkamali ka, gagawa uli ng rerouting yun, papunta pa rin doon sa destination mo. Di ba? Bakit? Kasi hindi mo nilagay mo yun. Same thing with God. Pag ikay nagkamali, huminto ka, inamin mo sa Diyos, Panginoon, patawarin ako. Ako'y nagkasala. From that place na pagkakasala mo, gagawa ang Diyos ng rerouting para ikay dalhin sa iyong destination. Mapagpatawad ang Lord. Mapagpatawad ang Diyos. Minsan mapagpatawad ang Diyos kaysa doon sa katabi mo. Yung mag-asawa, minsan pinapatawad na kita. Pagka nag-away ulit, nakaragdaw, ganyan ka din. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Next slide. Consistency. Sabihin nyo nga, consistency. Lakasan mo, sabihin mo, consistency. Dapat dahil ngayon na nakakilala ka kay Lord, dapat dire-diretso ka na. Dapat consistent ka na. Amen? Dapat every Saturday night, nandito ka na sa church. Amen? Pag may nag-aya sa'yo na manood ng SB19, hindi mo inuuna SB19. Hindi nyo alam niya, di ba? Nagkakantahan sila ngayon sa Dubai. Sino dito may alam na may concert ngayon ng SB19? Taas kami. Ako po ay meron ba may ticket? Yung pong producer ng SB19 sa Singapore, kaibigan ko. Bumiyahe po sila dito, 11 sila galing Singapore. Sapagkat ako po yung nag-aaral sa Singapore, marami tayong kaibigan sa Singapore. Bumiyahe sila dito sapagkat sila yung nag-produce ng SB19 sa Singapore. Minute ko na isang araw, tapos binigyan ako ng ticket. Pastor, namating ka lang. Ito, libre ticket. Ilan ba gusto mo? Sabi ko, pasensya ka na. Meron akong mas mahalagang lakad. Praise God. Dito sa CGPMI. Musaka. Tuwang-tuwa yung mga taga JCTD Sharjah, yung mga churchmate ko sa Sharjah. Bakit? Binigyan ko sila lahat ng ticket. Binigyan ko sa kanila yung ticket. Sabi ko, wala namang kayong church kayo. Hindi makaka-istorbo kayo. Matin. Mula ngayon dapat consistent ka na. Sabi mo, consistent ka na. Hindi mo na inuuna yung layo ng mundo, inuuna mo na lagi pag araw ng Sabado ng gabi, non-negotiable, nandito ka sa Potter's house para sumamba kay Lord, magpuri sa Panginoon, magpasalamat sa lahat ng kabutihan sa iyong buhay. Palakpakan natin si Lord. Sabi ko nga kanina, sisimplihan lang natin ngayon. You are what you repeatedly do. Ikaw yon. Sabi nga ni Warren Buffett, it is, if you expect something different result, if you do the same thing again and again, that is insane. No, that is stupidity. So dapat kung nag-expect ka ng bago, dapat may gawin kang bago. Amen. Dapat dati na pagdating ng katapusan, kada tutuusin mo, sweldo mo kulang, hindi mo pa pinapadala, hindi pa dumarating, kulang na. Ako po, bago po ako nag-full-time sa ministry, ako po ay OFW. Alam ko ang buhay ng OFW nagtatrabaho para sa Pilipinas, mahal sa buhay sa Pilipinas. Noong ako po ay nag-abroad, ako po ay binata pa. At ako po ay nagpapadala sa Pilipinas na ako ay umuwi. Ang naipo ko, resibo ng Alpardan. At saka Al-Ansari, saka UAE Exchange. So, pagka gusto mo ng bago, dapat meron kang gawing bago.
Sa finances, wala akong nakita na umasenso, naging tama ang buhay, na nagnakaw sa Panginoon. Dapat, kung gusto mong umasenso ka, kung may katangian ng Diyos, isa sa katangian ng Diyos, ayaw ng Diyos na pangalawa lang siya. Gusto ng Diyos lagi siya una. Sa umaga pa lang, ang una mong ginagawa, pagising mo, pagmulat ng iyong mga mata, ano ang una mong ginagawa? Magpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Huwag yung nakapikit ka pa, kinakapa mo na yung cellphone mo. Pag nakita mo ang message, mga nangihingi. Ayun, nasira na ang araw. Dapat ang uunahin mo magpasalamat at magpuri sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagdating ng sweldo, ito para sa lahat to. Wala akong pinapatamaan dito. Hindi ako marunong magpatama dito. Tinitira ko talaga kayo. Pagdating ng sweldo, ang gusto ng Diyos, siya ang una bago bahay. O konti na, amen. Hallelujah. Ang gusto ni Lord, siya una. Hindi tinitingnan ng Diyos yung halaga, kapatid, kaibigan. Ang tinitingnan ng Diyos, kung uunahin mo ba siya. Ang Biblia may sabi, ang napagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa faithful in the least, faithful in much. Ngayon, kaya pala hindi ka nagkakaroon ng malaki kasi sa maliit, hindi ka na pagkatiwalaan. Again, hindi ko kayo pinapatamaan. Number 1 that I want to share with you. Next time. Napakasimple. Change your mindset. Sabi sa atin mo, change your mindset. Sino dito laki sa probinsya, taas ang kamay? Laki sa hirap, taas ang kamay. Diba? Ang pinakamahirap ay mahirap. Pero kahit mahirap ka, nasaan? Ito change your mindset. Nasaan yung magagandang kutsara sa bahay nyo at saka magagandang plato? Nasa aparador. Hallelujah. Nasa iskaparate. Tama ba? Bakit? Sabihin sa nanay mo, bakit nandun nanay? Sabi ng nanay mo, pag may bisita mo, ilalabas natin yan. Ano ginagamit mo araw-araw? Yung tinidor magkakagano na. Tapos yung plato, puro crack na. Yun ang ginagamit mo araw-araw. Pero yung mga bisita, nakakagamit ng magandang gamit. Buti pa yung bisita nakagamit ng maganda. Mali! Kaya ako pag umuwi ng Pilipinas, lahat ng pangit na plato, pangit na sangkalat, tinatapon ko, sinisira. Nagagalit ang mama ko, ano sasabihin ng kapatid ko, si Pastor, darating, itago nyo na yung mga sira niya. Bakit lahat ng sira, tinatapon ko, ba't yung pinagtsatsagaan yan? Diba? Yun yung mga thinking na nakasanayan na naman eh. Alam mo sa Pilipinas, pumunta ka sa palengke, bumili ka ng saging, ang liliit ng saging sa Pilipinas. Ang gaganda na sila taga Mindanao dito, tapos kami yung taga Mindanao. Madalas ako sa Mindanao, ang gaganda ng saging doon. Alam mo, nasan yung maganda ng saging sa Pilipinas? Nandito sa UAE. Bakit? Hindi na bibili sa Pilipinas. Ang binibili sa Pilipinas, yung mga tumpok-tumpok lang. Kaya ina-export nila yung magaganda. Change your mindset. Sabi mo, change your mindset. Dapat i-enjoy mo kung ano yung meron ka. Know your priorities and enjoy the blessing of the Lord in your life. Minsan ka lang mabubuhay sa daigdig na to. Sabi ng isa, ay siguro pastor, sa langit na lang ako magkakasasakyan. Kapatid, walang sasakyan sa langit. Kaya pag ako ay nadadaan dito sa ang gaganda ng sasakyan dito, pag nakita niyo akong humawak sa sasakyan, binulungan ko na yun. Sabi ko, sa pangalan is magkakaroon din ako. So yung sa atin mo, change your mindset. Mindset is what separate the best from the rest. Mindset, sabihin niyo, mindset. Say it again, mindset. Mas malakas pa ang mindset. In Romans chapter 12 verse 2, it says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Mag-iba na kayo. Sabi sa akin mo, mag-iba ka na. Alam mo, kay sa akin, ha? Ako po dito sa UAE, dumating ako 2011. Sino dito, 5 taon na mahigit dito sa UAE? Taas ka ba? Yeah, 5 taon na mahigit?
10 taon mahigit. Yan, mga kaidaran ko yan dito. 2011 ako, 14 taon na ako dito. 5 taon pataas, taas kamay. Yan, marami na ibon yan. Praise God. Yung 10 years pataas. Yan, mas marami na ibon yan. Praise the Lord. Alam niyo sa Satwa, nagtira kami na sa Satwa. 2 lang ang Pilipino dito sa ibang bansa. Pag aya sa church, nagaya-gaya nito, nababago ang buhay. Nagkakaroon ng direksyon ng buhay. Hallelujah. Yung mag-asawang maghiwalay na sana nagkabalikan pa, dumami pa anak. Amen. Pero pag iba ang nag-aya sa labas, puro inuman ang mangyayari. Nung kami nakatira sa Satwa, pag lumabas ka sa Satwa, Biyernes pa noon ng weekend, pag lumabas ka sa Satwa ng Huwebes ng gabi, alas 2 ng madaling araw ng Biyernes, sa Satwa, pag may nasa lubong kang 10 Pilipino, 8 ang lasing. Yung 2 galing Bible study, kaya hindi lasing. Nakakalungkot na katotohanan. Salamat na lang sa Panginoon, nandito ka ngayon. Amen. Salamat na lang sa Panginoon, binago ni Lord ang buhay mo. Hallelujah. At mula sa araw na to, mas pagagandahin pa ni Lord ang buhay mo. Say hallelujah! Kapatid, kaibigan, nandito ka na rin lang. Yung isa, nandito ka na rin lang. Seryosohin mo na si Lord. Ako po'y buhay na patotoo kung paano ang Diyos nagbabago ng buhay ko. Nung kami po'y nag-reunion, nitong nakaraang mahal na araw, umuwi ako ng Pilipinas, nag-reunion kami ng magkakaklase. Yung ibang kaklase ko, first time ko makita after 25 years. High school, reunion. Gumraduate po ako ng, ako'y millennium graduate 2000. Nagkita-kita kami after 25 years. Nag-preach ako doon, tinatanggap ko si Lord. Nung pag-upo ko, sabi nung katabi ko, Brad, ano ba pastor ka? Hindi sila naniniwala. Bakit? Ako yung number 1 sakit ng ulo ng principal ng mag-aaral. Hindi kayo maniniwala, kung ako yung na-meet ko 25 years ago, hindi kayo maniniwala na maaari palang isang araw, the fact that I am standing here, ito ay himala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, ang kapatid, kaibigan, kayang baguhin ni Lord lahat ng gusto mong baguhin ng Diyos sa buhay mo. May problema ka sa pera? Sino may problema sa pera? Taas kamay. Sino may utang? Taas ang kamay. Yung hindi nagtaas ang kamay, hindi makakabayad siya. Makakabayad din tayo, amen? Say hallelujah! If you think you can, and you think you can't, you are right, sabi ni Henry Ford. Pag sa tingin mo, hindi mo kaya, at pag sa tingin mo, kaya mo talaga. Next slide. Kukwentuhan yung mga nanda. Please God. Ako po ay, sino ito? Na born again ka, nakakilala ka kay Lord dahil may nagkaya sa'yo. May nag-invite sa'yo. Taas ka ba? Nandito ba yung nag-invite sa'yo? Kung nandito yung nag-invite sa'yo, dapat lagi mo masasalamatan niya. Lagi mo deliver ng shawarma. Bakit? Salamat sa kanyang buhay. Inaaya ka niya. Amen. Ang tunay na kaibigan, inaaya ka sa tunay na landas. Amen. At pag mali kay itinatama ka. Amen. Ako po, salamat sa buhay ng mga na-born again. May nag-aya lang sa inyo, na-born again. Ako po, hindi ganun. Dahil alam ng Diyos na hindi ako basta-basta maaaya ng ganun lang. Ayoko na mga born again. Hallelujah, hallelujah. Nakukornihan ako ng aking kabataan. Dahil ako po ay laging nasa barangay hall namin. Ang akala ng aming mga kabarangay, ako ay sekretary ng barangay. Hindi na alam, lagi ako naka-blatter doon. Babalibag ng bahay kami paglasing. Pag nakakakita ko sa Facebook ngayon, sa Messenger o sa anumang social media, yung tumatalon sa pader, pagka yung nagkakating class, pinapakita ko sa miss ko, ganyan ako dati. Lahat ng kalokohan ng high school, pag recess na, lalabas na may tatalon na pinagpakot, iinuman na kami doon sa kabilang eskwelahan. After lunch, papasok kami, lasing lahat. Pero salamat na lang, ang Diyos nagbabago ng buhay. Alam niyo po, hindi ako nadala sa aya-aya lang. Alam ng Diyos na hindi ako kayang dalhin sa ganun. Isang araw po, naka-standby kami sa kanto ng aming barangay.
bago kami mag-iinuman, nagkasundo kami magkakabarkada. Sabi namin, sige, magkarera tayo ng motorsiklo. Kung sino matalo, siya bibili ng 2 kahong Red Horse. At saka magbibigay ng 2,000 piso pambili ng pulutan. Isipin niya, 2,000 piso at 2 kahong Red Horse. That was year 2000. Napakalaking pera na noon ng mga panahon na yun. Ginawa ng mga kabarkada ko, sige, magkarera tayo ng motorsiklo. Sino sasakay? Sino hinete? Si Ryan dapat. Ako yung kanilang pambato, ako maghinete. So sa madaling salita, pinahinto, yung alam mo yung sabana, yung wala masyadong dumadaan, pinahinto yung flow ng traffic mula sa umpisa hanggang dulo. Bumilang, nagkarera kami ngayon. Tumatakbo po ako ng mga 100 kilometers per hour. Walang helmet, hindi uso helmet nun. In the middle of the road, may lumabas na owner na lasing sa kanyang garahe. Next slide. Nabangga ko yung owner na yon ng bumper to bumper. 100 ang takbo ko. Praise God. Imagine niyo kung gaano, hindi po yan, hindi yan yun. Wala pang Rusi yata yun. Pero ganyan ang itsura. Hindi maipakita yung, hindi mo makikita, meron pa next time. Hindi mo maipakita kung ano itsura ng motorsiklo. Nakita niyo po yung mga lahat ng buhit ko sa noo, 16 po ang tahi ng noo ko. Tinanggihan ako ng ospital sa Bulacan. Lahat ng ospital ng Bulacan, tinanggihan ako. Ang sabi ng mga doktor, dalhin niyo yan sa Maynila, hindi namin kaya. Habang ako'y nasa ambulansya, mga kapatid, napakahina naman ang ilaw, pero ang tingin ko, napakalakas ng ilaw. At ayaw akong patulugin ng mga doktor kasi alam nila, basag ang bungo ko. Bali ang braso ko, bali ito. Sa madaling salita, 2 linggo, wala akong nakikikilos kundi liig lang. Pero habang ako'y nasa ambulansya, in-encounter ako ni Lord. Alam mo sabi ni Lord sa akin, nung ako nasa ambulansya, sa puso ko, may nangusap, hindi ka mamamatay. Gagamitin kita para sa aking kaluwalhatian. Pagdating ko sa ospital, inoperahan and everything, nung ako'y naka-recover na, meron akong katabi. Yung nakatabi ko sa recovery room, Kristiyano pala. May Bible, inabutan ako ng Bible. Hirap na hirap ako. Nakasimento lahat ng aking mga kamay. Binuksan ko yung Bible. Pagbukas ko ng Biblia, dito pumunta, Hebrews chapter 12, verse 5 and 6. Next slide. Sabi dito, my son, do not make light of the Lord's discipline. Do not lose heart when He rebukes you. Because the Lord disciplines the one He loves. And He chastens everyone He accepts as son. Yung pala, alam ng Diyos na hindi ako madadala ng mga simpleng ayay lang. Buti na lang, praise God. That was the most painful experience that I've ever experienced in my life physically. But that was the most rewarding feeling that I've encountered the Creator of heaven and earth. None other than our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sige, mas malakas sa palakpak kay Lord. Since that time, walang linggo na wala ako sa church. Nakilala ko yung nanay ni Bishop Ted. Yung nanay ko po'y may pwesto sa palengke. Ang nanay ko ni Bishop may pwesto sa palengke. Dinala ako sa church. And ever since, tayo po ay naglingkod kay Lord. Binigyan ako ng verse ni Lord. Tandang-tanda ko pa, in Job chapter 8 verse 7, ang sabi dito, your beginning will seem humble, so prosperous will your future be. Pakibasa ka natin ng malakas. Want to ready read? Your beginning will seem humble, so prosperous will your future be. Sabi mo sa katabi mo, nag-uumpisa pa lang si Lord sa'yo. Sino dito naniniwala na nag-uumpisa pa lang si Lord sa'yo? Kaya yung mga hindi magandang paniniwala nung araw, baguhin mo na ngayon. Amen? Pagka yung magulang mo nangihingi ng ubas, huwag lumboy ang ibigay mo. Amen? Huwag duhat ang ibigay mo. Bigyan mo ng ubas. Amen?
Sino dito may mga magulang pa, taas kamay? Buhay pa nanay, tatay mo? Kahit hindi nangihingi, huwag puro kiss, bigyan mo ng cash. Pastor, meron naman ang magulang ko, hindi para sa kanila yung ibibigay mo, para sa iyo din yun. Amen? Bakit? Pag ikay nagbibigay sa magulang, ang Diyos, ang sabi, hahaba buhay mo, giginhawa ka. Amen? Sino gusto guminhawa sa amen? Bigyan mo magulang mo, hindi kailangan malaki. Dapat may naaalala mo. Amen? Alam niyo po, yung tatay ko, sabi ng tatay ko, alam mo, ang pamilya ko, ang anak ko, pastor, buong pamilya namin, born again. Sabi ng tatay ko, ako, beer again. Sabi ng mga Jew ko, wag mo nang papadala ng tatay mo. Pinangiinom lang. Huwag mo nang papadala ng tatay mo. Kasi bakit tuwan-tuwa yung mga kaibigan, laging libre, nililibre ng tatay mo. Sabi ko sa mga Jew ko, okay lang yon. Mas lalo naman masakit sa akin. Mabalitaan ko ang tatay ko utusan kasi walang pera. Di ba sa inuman, kung sino walang pera, siya tagabili ng yelo. Galing ako doon. Kaya yung mga galing doon, naiintindihan ako. Amen. Okay lang yon. Eh sabi naman ng isa, ba't ka bigay ka ng bigay sa nanay mo, binibigay lang doon sa mga kapatid mong wala. Wala ka na doon kahit saan niya dalhin yun. Amen. Basta nabigyan mo yung magulang mo. Amen. Eh hindi ba maganda yun? Naging blessing ka na sa magulang mo, naging blessing ka pa sa kapatid mo. Amen. Say hallelujah. Kaya kung buhay pa, magulang niya, bigyan niyo na. Hindi yung pagka may sakit at nasa ospital, nanay, kumain ka nanay. Eh hindi na nga makakain. Hanggang malakas, pakain mo kung ano gustong kainin. Amen. Pagka may sakit na yun, hindi na makakain. Sino tumataba sa ospital? Yung bantay lang ang tumataba. Sila ang kain na kain. Next. Tatlo lang to. Number 2, change your language. Sabi sa atin mo, change your language. Mula sa araw na to, lagi mo sasabihin, maganda. Amen? Hindi ka na magsasabi ng pangit. Amen? Mula sa araw na to, lagi maganda na lalabas sa bibig mo. Amen? Mula sa araw na to, ang sasabihin mo na, paganda ka ng paganda, pagwapo ka ng pagwapo. Amen? Sabi ng Bible in Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Sabi mo sa katin mo, be positive. Speak life. Lakasan mo, speak life. Dapat pagising mo sa umaga, ang sasabihin mo, pagtingin mo sa salamin, paganda ka ng paganda. Hallelujah. Kahit paggising mo sa umaga, gulo-gulo pa buhok mo, sabi mo, gumaganda ka talaga mas lalo. Gumagwapo ka talaga mas lalo. Kahit medyo hindi mo na maisara yung pantalon mo, sumesexy ka na. Say hallelujah. Dapat para tayo si Haring David. Sabi ni Haring David sa 1 Samuel 17:46, sabi ito, this day the Lord will deliver you into your hands. I'll strike you down and cut off the head. This very day I will give the carcasses of Palestine army to the birds and wild animals, and the whole world will know that there is God in Israel. Umpisa pa lang, bago lumaban si Haring David, sinabi niya, kakatayin kita Goliath. Praise God. Kaya ngayon, pagbukas mo sa wallet mo, ang laman, 5 dirham. Hallelujah. Sasabihin mo, salamat Lord, maging 5,000 ka in the name of Jesus. Sige, palakpakan mo si Lord. Alam mo, mananatili magpakailanman? Yung nakikita mo ngayon ng physical mong mata, hindi mananatili yan magpakailanman. Ang mananatili magpakailanman ay yung bagay na hindi mo nakikita. Say hallelujah. Sabi ng Numbers 14:28, so tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Maliwanag na sinabi ng Bible, gagawin daw niya. Narinig mo ang sinabi niya. Pag sinabi mo, gagawin ni Lord. Pag sinabi mo na maglulus ka ng weight, maglulus ka ng weight. Sabayan mo rin ang gawa. Amen. Meron po akong ilang picture dito bago pa tayo mag-pray. Noong aking bata pa, sino gusto ng Ferrari? Noong aking bata pa, binigyan ako ng tatay ko ng Ferrari. Dahil ang tatay ko, jeepney driver. Nung bigyan ako ng Ferrari, sabi ko, bata ako, maybe I was 7 years old. Sabi ko, isang araw, sasakay ako ng Ferrari.
Sinabi ko lang yung isang araw, sasakay ako ng Ferrari. Sabi ng mga kapitbahay namin nyo, ang hirap-hirap ng buhay nyo, kahit bisikleta ka, wala kayo, Ferrari pa. Totoo naman. Napakahirap ang buhay. You know what? One day, the Lord brought me to Doha, Qatar. At alam niyo, binigay sa akin ni Lord na trabaho? I started from the very small employee. Delivery boy. Alam niyo kung ano dinideliver ko? Next slide. Ferrari ang dinideliver ko. Yung sinabi ko nung bata ako, nangyari. Dapat pala, pinakikinggan mo at inaalagaan mo kung anong sinasabi mo, pwede pala mangyari sa'yo. Noong mga panahon na nasa Doha, Qatar ako, bago nagamit ng mga Qatari yung kanilang brand yung Ferrari, ako muna gumamit. Bakit? Ako yung kumukuha sa seaport, galing Italy, bababa ng seaport, galing Italy, bababa ng airport, ako yung pumapasok doon at kinukuha ko yung mga sasakyan nilang bago para i-deliver sa kanila. Praise the Lord. Hallelujah. Next slide. Nung dinala ako ni Lord dito sa UAE, hindi lang Ferrari ang pinahawakan sa akin ni Lord. Service advisor po ako ng lahat ng klase ng magaganda sasakyan dito sa UAE. Modesty aside, name it. Lahat ng pinakamagaganda sasakyan dito sa UAE na gamit ko. Pero nagkamali pala ako ng bata. Nasabi ko lang sasakay ako sa Ferrari. Hindi ko sinabi magkakaroon ako ng Ferrari. Pero hindi pa huli lahat. Hindi pa huli lahat. Why? Pwede pa mangyari. Amen? Say hallelujah. Change your language. The Lord said to me, you have seen correctly, for I am watching to see that my word is perfect. Kung may word si Lord sa'yo, hindi papayag ang Diyos na hindi mangyari yan. Hindi papayag ang Diyos na hindi mangyari. Kailangan mangyari. Basta may word sa'yo si Lord, pakawakan mo. No matter what happened, brothers and sisters, kahit ano nangyari in the past, kahit ano nangyari na hindi maganda, kahit kanina ka makalawa kahapon, tapos na yun. God can start a new season in your life just right now. And here in this place, God can start a new season in your life. Sige tayo lahat. Praise God. Lastly, change your attitude. Change your attitude. At hindi mangyayari, hindi magbabago pag hindi mo binago. Okay? Dapat may mangyari, dapat may mangyari. Dapat simula sa araw na to, those who are at the back, dapat magmula sa araw na to, mag-decide ka, Lord, I want to change my mindset, I want to change my language, and I want to change my attitude. One day, at the height of my career, while I was working in Dubai, dyan po sa Dubai, sa Sheikh Zayed Road, nandiyan po lahat ng magagandang showroom, na magagandang klase ng sasakyan. Noong ako'y nagtatrabaho pa, kliyente ko po lahat yan. Bago nila i-display ang magagandang kotse doon, dumadaan muna sa akin. At the height of my career, the Lord encountered me one night at 2 a.m. in the morning. While I was praying, I was crying and crying and crying, and I saw myself nakasabit sa jeep. Alas 2 ng madaling araw. Nananalangin ako, nasa Dubai ako. Nakita ko yung sarili ko nakasabit sa jeep. Sa lugar namin, sa Bulacan. Habang na yung jeep umaahon sa tulay, umulan ng napakalakas, basang-basa ako. Alam mo habang nangyayari yun, sabi sa akin ni Lord, anak, nakalimutan mo na yan. Pero yung gabi na yan, galing ka sa ministry, pinag-drive mo yung mga pastor niya. Nakalimutan mo na yan, pero ako, hindi ko nakalimutan yan. Pinaalala sa akin ni Lord, nasan yung pangako mo sa akin na mag-full time ka na? Nasaan yung pangako mo sa akin na ibibigay mo yung buhay mo sa akin? Kaya nung mga panahon na yun, sabi ko kay Lord, Lord, if this is your calling in my life, let it be. If you are calling me to go full time, let it be. Kasi nung bata pa lang ako, may agreement kami ni Lord. Makaahon lang kami sa hirap, mapagtapos ko yung kapatid ko, makabayad ng utang, maglilingkod ako full time. At the height of my career here in Dubai, tinawag ako ni Lord mag full time. At the age of 30 years old, kinalimutan ko yung corporate world.
nag-focus tayo sa ministry. Praise God. Napakahirap mag-desisyon sapagkat maganda yung kita. Pero you know what, brothers and sisters? Logic, yan ang numero unong kalaban ng faith. Pag sinabi ni Lord, may word si Lord, huwag ka nang magtukos. Sapagkat that was the most difficult decision na ginawa ko sa aking buhay. Pero praise God, sumunod ako. Why? Because God brought me to places. Hallelujah. And God brought me to many places to preach His word. Why? Because God is the one who called us. Hallelujah. Pag si Lord ang tumawag sa iyo, hindi siya nagkakamali. Hindi siya papayag na hindi ko pa rin yung lahat ng pangarap mo. Kaya kapatid kaibigan sa gabi ito, kung may pinapagawa si Lord sa iyo, huwag kang papayag. Huwag kang papayag na hindi ka. Kung ano pinapagawa ni Lord sa iyo, sumunod ka. Hallelujah. Why? There is blessing in obedience. Pag sumunod ka kay Lord, may pagpapala. Hallelujah. Deuteronomy 28, there is blessing and curse. If you disobey God, there is curse. But if you follow God, if you only being obedient to God, you will be blessed. And not only you, even your family. Hallelujah. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Bow your head and close your eyes. Hallelujah. Sa oras na ito, makipag-usap ka kay Lord. Hallelujah. Come on. Kalimutan mo muna yung katabi mo. It's between you and God right now. Between you and God right now. Tingin mo sa oras na ito, kinausap ka ni Lord. If tingin mo sa oras na to, this message is for you. Come on, talk to God. Talk to God. Hallelujah. The Holy Spirit is here right now. The Holy Spirit is here right now. Oh, Jesus. Touch these people one by one right now. Hallelujah. Touch these people one by one right now. Shira bahanda na nabasin. Your name is the greatest. Your name
mo, kinausap ka ni Lord through this message. Taas mo kamay mo papunta sa langit. Hallelujah. Makipag-usap ka kay Lord sa oras na. God is here right now. And He is willing to turn the situation around in your life. Whatever it is, whatever situation that you want God to turn, that you want God to move, He will do it in the mighty name of Jesus according to His will. Hallelujah. Let's follow this simple prayer. Sabi mo, Lord Jesus, starting this day, I surrender everything to You. I surrender my life to You. Lord Jesus, move in my life. Sorry, Lord, sa mga nagawa kong pagkakamali, sa lahat ng pagpapala mo sa akin. Kung na-mismanage ko, sorry, Lord. Magmula sa araw na to, pagpalain mo po ako, ang aking pamilya. Be my Lord. Be my Savior. Lord Jesus, I surrender everything to You. Ako na lang po magpe-pray. Lord, salamat sa bawat isa, sa bawat lalaki at babae na nandito sa lugar na to. Salamat po, Panginoon, at I declare in the mighty name of Jesus, by the anointing power of the Holy Spirit, I declare that starting today, there will be a new season in their life. Hallelujah. There will going to be a new season in their life, that there will be blessing after another. There will be answered prayer after another. Hallelujah. And Lord, in the mighty name of Jesus, let those who are asking for healing be healed in the mighty name of Jesus right now. And those who are asking for freedom, hallelujah, financial breakthrough, I release it in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And those who need deliverance be delivered right now. In the name of Jesus. Lord, thank You. Maingat namin binabalik sa Iyo ang papuri, Panginoon. Sa Iyo lamang, Ikaw lamang ang mataas sa aming kalagitnaan. We thank You. And Lord, we also pray for the birthday celebrant. Hallelujah. Bless her. Hallelujah. Patuloy siyang mag-excel sa anumang kanyang ginagawa. Hallelujah. And bless even her family, O Lord, and loved ones. We thank You, Father God. Hallelujah. To You all the glory, honor, and praise in the mighty